Praise and glory to God. Hallelujah. Sige, let's remain standing and let's all pray. Heavenly Father, I thank you once again to bring us, oh Lord, in this place to worship you, to bring glory to your name, and to be with you, O Lord, with the word that you're going to plant in our heart, in our mind, so that it will grow, O Lord, in accordance to your plan and purpose. Maraming salamat, Panginoon. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus. Mahayag lamang ang mabuting balita na nagmumula sa iyo. Let your name be glorified, as you said in your word. If you lift your name on high, you will draw all men unto you. Lord, wala po kaming aangkinin na bagay, O Lord, na nagmumula sa iyo, kundi sa iyo namin binabalik ang lahat magpupuri, pasasalamat at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody agree and say, Amen. Sige, makakaupo na tayo. Pero batiin mo muna yung katabi mo. Baka hindi mo pa kilala yan eh. Amen. Sabihin mo, kumusta na? Na-traffic ka ba? Pag may sasakyan, malaking problema. Hindi makakarating kasi na-traffic. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mas papalad ka. Wala kang sasakyan. Amen. Wala kang iniintinding traffic. So, glory to God, yung message o yung text natin ay hindi nababago. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat namatay ka na. Aray ko. Kasi hindi tutubo ang itinanim ng Lord sa iyo kung ikaw ay buhay pa. Amen. Ano ba yung tinanim ng Lord sa atin? Ito ay walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu. Let us read in John chapter 16. Now, John 16. Start with verse 16. Let's start with verse 15. Okay? I will read verse 15, then you read verse 16. Verse 15, everything that the Father has is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what is mine and will tell it to you. Verse 16. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Verse 17, then said some of his disciples among themselves, what is this that he said unto us? A little while, and ye shall not see me. And again, a little while, and ye shall see me. And because I go to the Father. Hindi nila maintindihan, Okay, verse 17. 17. Verse 18, sorry. Okay, go. They said, therefore, what is this that he said? A little while? We cannot tell what he said. Verse 19, now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, do you inquire among yourselves of that I said, a little while, and ye shall not see me, and again, a little while, ye shall see me? Verse 20, verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Wow. Sabi mo sa katabi mo, you must be joyful by now. Dapat masaya ka. Amen? Bakit? Kasi nga, namatay na si Jesus sa mundong ito. At ang prutas nun, ikaw. The fruit of the Holy Spirit is love, now is joy. Amen. Kung hindi mo nararanasan yan, kailangan mamatay ka. Para mabuhay si Jesus. Yun po ang dapat nating tatandaan na hindi tayo ang dapat nabubuhay sa mundo nito. Amen? Kasi kapag yung laman pa, yung flesh pa, you will be desirous of many things. Kaya ipinaliwanag ni Jesus dito, no? Let us see in Mark chapter 4. In Mark chapter 4, it is in parable of anong parable to? Parable of the growing seed. Okay? Verse 26, sabi niya rito, and he said, so is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground. Verse 27, kayo po. And should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. Verse 28, for the earth bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear, and after that the full corn in the ear. 29. But when the fruit is brought forth, immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. Amen. So, pinaliwanag dito ni Jesus, no? Yung parable na to actually is about us. Hindi mo nakikita yung pinakita ni Jesus during that time. Lahat ng mga ginawa ni Jesus ay ito yung dapat nating nagagawa ngayon. Amen? Kaya siya namatay para tayo ay buhayin. By the Spirit of God, nabuhay tayong lahat. Kasi nabuhay siya. Kung hindi siya nabuhay by the Spirit, wala tayong aantayin ngayon. Nakuha nyo? Okay, say for example, ito yung end. Nandito tayo, no? Magsisimula ka pa lamang, yung end, tinapos na ng Lord. Amen? Hindi mo masisimulan ang hindi pa niya tinapos. Kaya nga, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya siya namatay para tayo buhayin. At yung kamatayan niya, yun ang sinisimulan natin. Kaya mahirap eh. Mahirap magsimula pero ang katapusan ng joy. Bakit? Kasi inaantay natin ang muli niyang pagbabalik. Balik tayo dito, no? Sabi rito sa, para maintindihan natin, sa John 16. Yung sinabi niya rito na a little while, now Jesus knew that they were desirous to us. Verse 19, ano? And said unto them, do you inquire among yourself of that is said a little while, and ye shall not see me, and again a little while, you shall see me? I tell you, sabi niya, verily, verily, I say unto you that you shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Pinaliwanag niya, no? Ganito yan.
Verse 21, a woman when she is in travail had sorrow. Sino rito yung mga nanganak na? Ha? Masarap ba o ano, yung nagbubuntis ka pa lang? Ha? Yung naglalakad ka, hindi ka makatulog ng ano, kailangan take care mo pa yung ano, lalo na pag first baby, ano? Hindi mo malaman kung paano ka bibiling. Ganun ako nung nanganak ako eh. Sumakit ang tiyan. Hindi mo alam kung paano ka bibiling, ano? Hindi mo alam kung nasanay kang matulog na nakadapa. Mahirap 'yun, ano? So, ito sinasabi ni Jesus, no, verse 21. A woman when she is in travail had sorrow because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembered no more the anguish and the joy that a man is born into the world. Kaya pala noong si Jesus ay ipapako o magsasuffer na, sinabi niya sa kanya, Ama ko, kung maaari lang alisin mo sa akin ang sarong ito, but not my will, let your will be done. Yun yung panalangin na talagang nag-aanggis na siya na sinama niya pa yung dalawa niyang disciple. Amen? Natutulugan lang siya. Sabi niya, bakit kayo natutulog? Sabi ko, makinig kayo at tingnan nyo o pag-aralan nyo o pakinggan nyo ang aking panalangin. Kasi nanalangin siya sa Ama, pinakita niya doon sa mga sinama niya kung ano yung panalangin niya at kung paano siya manalangin. Sad to say, 3 times, tinulugan lang siya. Yugin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka matulog. Amen. Ayun pala, gusto ni Jesus na ipakita na yung kamatayan niya yun yung para sa atin na tayo ay magiging masaya. Bakit? Kasi without that suffering, without that persecution, no? Kung wala yung paghihirap na yun, hindi ipapanganak ang Espiritu Santo sa atin. Nakuha nyo? Namatay si Jesus pero nagpakita siya after 3 days. He was suffered, crucified, was buried, but in 3 days, He rose again. And He was seen by more than 500 people as a witness. Nakita siya as a witness. Kaya kung hindi siya namatay, walang resurrected body na makikita ang mga tao. At wala rin tayong pag-asa na may babalik pa sa atin. Binalikan ka na ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, binalikan ka na ng Panginoon. The question is, did you receive Him? Did you believe? John chapter 1 verse 12. For as many who received Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Kaya we are rejoicing right now because we are no longer living by flesh. But the Spirit of God lives in us because we have the right now to become His child. Amen? Yun pala yun. The woman, sabi rito, no? Because her hour is come, but as soon as she is delivered of the child, she remembered no more the anguish for joy that a man is born into the world. Verse 22, basahin nyo nga. Verse 22 ng John 16. 1, 2, go.
and ye know therefore have sorrow. But I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take it from you. Amen. Kaya yung mga nag-aangguis o naglulungkot-lungkutan ngayon, no? Huwag kayong mag-alala. Just pray. Sabi mo sa katabi mo, just pray. Bukas makikita mo. Amen. Babalik na siya. Kailan babalik? May joy na. Amen. Pagbalik dito, the truth is, the reason why nalulungkot ka, kasi nga, ang iniisip mo, sometimes, yung pangarap mo hindi pa dumarating. Kaya nga sabi ni Jessica kanina rito, no? Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag nating hanapin yung makamundong bagay dito sa mundo. Nandyan lang yan. Hanapin natin yung hindi natin nakikita. And that is the promise of our Lord. Kapag meron kang mga promises, araw-araw banggitin mo ito. The Word of God will going to grow and grow and grow and grow. Until such time na ikaw ay patay na sa pangarap mo rito, siya naman ang magbibigay sa iyo ng pangarap mo. Amen? Hindi mo nakikita kasi faith yan eh. Nakita mo na ba yung buto na hinagis ng farmer? Nakita mo ba siya nung siya ay nasa lupa pa? Hindi, di ba? Nakikita mo lang yan, yung pag-unti-unti nang sumisibol. At makikita mo yumuyuko yan. Kapag marami na siyang bunga. The more na marami kang bunga, dapat yumuyuko ka. Nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. And that is how na Christian dapat ganoon tayo. Para yung bunga, hindi ito masasayang. Mamumunga't mamumunga ka. Amen? The more na namumunga ka, the more na yuyuko ka. Kasi yun yung ng principle ng palay. Kapag marami ng bunga, yumuyuko na. Amen? Because the sickle of the Lord is going to do His job to harvest you. Ang pag-harvest kasi, no, hindi ikaw ang mag-harvest eh. Ang Diyos din eh. He will going to harvest and plant you wherever the Lord wants you to go. Kaya yung pangarap natin para sa Lord din eh. Amen. Kita niyo yung mga tumatanda na. No? Nagiging gano'n na. Yumuyuko na. Kasi wala tayong patutunguhan dito sa mundo, kundi ang pangako niya. Amen. Ang pangako ng Lord, babalikan ka. Nakatayo ka, nakahiga ka, babalikan ka niya. Kaya, nandito ka pa, nakatayo ka, mahalin mo na ang Panginoon. Amen? Amen. Kasi, siya ang unang nagmahal sa atin. Kapag minahal mo siya, sabi niya, no? John 14:23, ano yan? Sasawa na yata kayo sa akin, no? Yung John 14:23 na yan. Basahin nga natin. Want to go? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. You will be the residence of the Father, the Son, and the Holy Ghost. The Word that abide in you. Diba? Yun yung Holy Spirit. Ngayon yun yung magbibigay sa atin ngayon ng joy. Yun yung magbibigay sa atin at nagtuturo sa atin ng love.
Kasi yun yung pangako niya. Verse 23 ng John 16, "And in that day ye shall ask me nothing." Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na manghihingi ng kung ano pa. "Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you." Amen. Meron ka na bang hiningi sa Father? Amen. Si Jesus na ang gagawa. Kasi yung Father tsaka yung Son nasa iyo na. "Ask anything in my name, I will do it." Pangako ng Diyos. Kailangan mong babanggitin yan araw-araw. Lord, nangako ka eh. Hindi pa pwedeng hindi mangyari. Walang binitawan na salita ang Diyos na hindi niya ina-accomplish. Amen? Kapag may pangako ka araw-araw, Lord, the Lord is my shepherd, sabi ni David, I shall not be in want. Hindi ako pa pwedeng magkaroon ng pangangailangan because the Lord is my shepherd. He makes me lie down in the green pasture. Pag nag-i-interview nga sa inyo, bakit mo iniwanan ng ganda-ganda ng trabaho mo, ang ganda-ganda ng company mo, bakit mo iniwanan? Ang ano sagot mo? Because I am looking for a green pasture, greener pasture. Alam niyo ba yon? yung sinasabi niyo? No? Pamula pa nung 1986 na naghahanap ako ng trabaho, yung pa rin ang naririnig kong sagot. Why did you? Because I'm looking for a greener pasture. Yun yung napag-aralan natin, di ba? Yun yung gasgas na yung, yung mga, rito, yung mga nagtatrabaho sa, yung nag-i-interview, gasgas na yun. Pero the truth is, yun talaga ang katotohanan. Kapag naghahanap ka ng trabaho, greener pasture. Hindi mo ba alam, si David, nagpapasalamat na lang kasi sabi niya, you make me lie down in a green pasture. Doon nga sa Singapore, may gulong park eh. No? Sa Orchard. Tinatawag namin gulong park yun kasi yung mga Pilipino nagpapagulong-gulong doon sa park. Greener pasture. Punta rin kayo dito sa Union every morning. No, nagja-jogging ako, naglalakad ako, nag-exercise ako. Niikot ko 'yon. Nandun, greener pasture talaga kasi ang daming mga natutulog at nakahiga roon. Masaya sila, no? Yung bang parang wala silang problema, nakahiga sila doon, sila natutulog. Pero ang Lord talaga, kapag araw-araw binabanggit mo yan, hindi ka patutulugin doon sa ganun lugar. Amen? At natutuwa nga ako eh. Sabi ko nga sa inyo nung nag-travel ako, ang purpose ng travel ko para sa family ko. Pero yung travel kong yun, ko lang, no? Kahit wala akong itinerary, pagpunta ko roon sa isang lugar, napakaganda ng tinitirang ko. At sabi ko, ganito pala ang Amerika kapag anak ka ng Diyos. Ganito pala ang Canada pag anak ka ng Diyos. Hindi ka pahihigain sa sahig. Sa kutsyon ka pahihigain. Amen. Ang ganda ng mga sabi ko nga, grabe yung binigay sa akin ng Lord na yun. Sabi ko, yung mga kamag-anak na in-expect mong hindi ako nakapunta roon, kundi doon sa mga taong hindi ko kakilala at sila ay uhaw sa salita ng Diyos. Kahit na gaano karami ang pera ng tao, sabi ko, may problema pa rin. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Pera lang ang problema mo.
Sabi mo sa katabi mo, "Hoy, hindi ah." Huwag niyo po problemahin ang pera. Amen? Kasi ang pera ang dapat namumblema sa inyo. Ang problema, hindi problema. No? Dapat ang problema, dahil yun ang pangalan niya, siya mamumblema sa problema niya. So, natutuwa ako kasi nga, yun ang mga pinuntahan ko, no? They provided yung accommodation, they provided yung food, no? Kulang na lang bihisan ako. Amen? Sabi ko, Lord, hindi ko makakilala itong mga tao to. Punta ako ng sa Tacoma, talagang no, they give me binigyan pa ako ng pabaon. Sabi ko, hindi ko kilala itong taon to. Binigyan pa ako ng kung may kailangan ka dyan, ito, bumili ka kung anong kailangan mo. Wow. Thank you, Lord. So, ang dala-dala mo lang prayer para sa kanila. Amen? Tapos nung magpunta ako ng Tacoma, nandun yung mga kaibigan natin, sina Mark. Tsaka sila, bago lang sila princess doon. Hindi ako nag-expect na mag-ano sila. Alam mo ba ang nag-ano sa akin ng accommodation doon? Yung tigaroon na matagal na. At may problema rin yung mag-asawa. Pero glory to God, talagang pinrovide ng Lord yung higaan, yung isang kwarto na roon para sa anak nila. Dahil yung anak nila may camp. So, 3 days camp yata yun. 3 days akong nandoon. Hanggang sa umalis ako roon, no? Lumipat na ako ng Vancouver, ay talagang provided ng Lord. Pagdating ko sa Vancouver, meron pa rin pala na magpo-provide ng accommodation at ko. Kahit na nandoon yung bayaw ko, na sa Vancouver lang din nakatira, pero the Lord provides. Sabi niya, hindi mo kailangan ang mga kakilala mo. When you are walking in accordance to my spirit, sabi sa akin ng Lord, ako magpo-provide sa iyo. Ask anything in my name, I will do it. Kasi iniisip ko, doon ako titira sa bayaw ko. Sabi ng bayaw ko, doon tayo dito, bali i-house kita o ikukuha kita ng hotel. Sabi ko, hindi, pero sabi ng Lord, hindi ako mag-hotel, provided yung titirang ko. And then, it really happened na yung tinirang ko roon ay napaka-generous. At yung kwarto na hinigaan ko roon yung pala ay papaupahan din nila after na nandoon ako. Grabe, sabi ko, ako talaga ang first. So, yun ang, at yung nandun na ako sa Los Angeles, ang pinakilala sa akin ng Lord, mga pastor. At pinakita niya sa akin ang buhay ng mga Pilipino roon, ang mga pastor doon na they really doing a hard work. Alam niyo ba trabaho ng pastor? They do the caregiving. No, yun ang malaking sahod eh. So they do caregiving at yun nga pag na lang nagkikita-kita sila pag Friday, no? Iba-ibang pag Sunday, iba-iba yung charge na So sabi ko, nakita ko yung isa, nakilala ko yung isa, malaking church pala ang hinawakan niya roon at sa Pilipinas. Nag-caregiver siya dahil mahal niya ang Panginoon, yung pinapadala niya, yung sinasahod para doon sa sa atin sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, ganito talaga, kapag pastor ka ng abroad, ikaw magbibigay ng
pagkain sa mga shepherd, sa sheep. And that is really the pastoring. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Tingnan niyo yung John chapter 20 verse 20. John chapter 21 ba yun? Let's see. Pinaalala lang sa akin ng Lord. John chapter 20. Sorry. John chapter 20. Nung magpakita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, 21, verse 4. But when the morning was now come, Jesus stood in the shore, but the disciple knew not that it was Jesus. Verse 5, then Jesus said unto them, Children, have you not any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Bigla talon si Peter. And the other disciple came in a little ship, for they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Now, verse 9, as soon as then as they were come to land, they saw a fire and coals there, and fish and thereon, and bread. Then verse 10, Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. So, dito, hindi na kailangan ni Jesus Christ. Yung mga fishes nila, actually, meron nang hinanda. At na-prepare na, kakainin na lang. Amen. Pero dahil nga may marami silang huli, pinadala na lang ni Jesus sa kanya. So Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, and 150, and 3, and for all there were so many, yet was not the net broken. Now, ito sa verse 12, Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples thus asked him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Now, after yung dinner, ito na yung sa verse 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, love thou me more than this? Tinanong na si Simon ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Simon, kay Peter, do you love me more than this? Ano sagot niya? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Ganito po ang ng trabaho ng pastor. O talagang yung mga tao na tinawag ng Panginoon. Kailangan pakainin natin ang lamb. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Lord. Huwag ka lang magbingi-bingihan. Amen. Ephata! Ibig sabihin nun, be open. So, alisin na yung bumabara sa tenga natin. Amen? Kalabitin mo lang yung katabi mo. Sabi mo, tinawag ka talaga ng Lord. Feed my lamb. Ang ibig sabihin ng feed my lamb, pakainin mo si Jesus na tinanggap mo. Araw-araw. Lamb is the one who offered for us for sacrifice. Ngayon, kapag yan nagugutom, sabi ni Jesus, my food is to do the will of the one who sent me. John 4:34. Hindi mo siya pinapakain. Bakit? Wala kang gagawin. Wala kang ginagawa. My food is to do the will.
Kaya kailangan mo pakainin ng salita ng Diyos ang sarili mo para may magawa ka para sa Panginoon. Hindi para sa sarili mo. Kasi tinanggap mo si Jesus eh. Tapos gugutumin mo lang. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children. Children ka na ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John 20:21, the Father has sent me, so I sent you. Meron tayong gagawin. Hindi pa pwedeng nakikinig ka lang kay pastora o kay pastor. Lahat ng napapakinggan natin, we have to share. Lahat ng mga ginagawa o binibigay sa iyo everyday ng Rhapsody of Realities, you have to meditate day and night so that you may be able to do it. Joshua chapter 1 verse 9. Di ba ganun ang ginawa ni Joshua? Sinunod niya yung word, sinunod niya yung voice ng Lord, kaya naging prosperous and successful ang kanilang nilakaran. If you want to become successful and prosperous, then listen to the voice of God and do it. Understand and do it. Amen? Kaya yung sinabi ni Jesus Christ dito, Simon, son of Jonas, thou lovest me? Mahal mo ba ako? He said unto him, yes, Lord, thou knowest that I love thee. He said, feed my sheep. Pakainin mo rin ang aking mga tupa. So when you are doing the discipleship, nagpapakain ka ng tupa ng Lord. Amen? Ganoon po yung gusto ng Lord na makita sa atin. At makikita nyo, wow, saan ako uupo dito? Ang dami na. Ngayon, hindi pa. Amen? Kasi wala ka pang ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, wala ka pang ginagawa. Dadami tayo rito. Wala ka mauupuan pag meron na tayong ginagawa. Amen? Amen? Sabi sa katabi mo, magti-disciple na talaga ako. Mag-aalaga na talaga ako ng tupa. Amen. Kasi hindi para sa atin yung mga yan. They belong to the Lord. At kapag nandiyan na si Jesus sa atin, nananahan, hindi ka natuturuan eh. Ikaw na mag-aaral sarili mo. Mag-aalaga ka na ng mga tupa. Tandaan nyo, hindi ang shepherd ang nanganganak. Ang sheep. Amen. Walang shepherd na nanganak, walang ang sheep ang nanganganak. Amen. Kapag hindi nanganganak, pinapalo ng shepherd. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, manganganak na ako. 10,000. Kaya si Jonas, the third time, sinabi ng Lord, He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, alam mo naman ang lahat ng bagay eh. Thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Pakainin mo ang aking tupa. So, it is very bad sa mga pastor kung talagang hindi, talagang inaalagaan ng tupa. So, yung nandun ako sa Amerika, nung marinig ko yun, grabe ang testimony nitong si kapatid. Ang daming tupa sa Pilipinas, walang makain. Kaya siya ang talagang nagsasuffer. Amen? Ganun po ang Panginoon. Nagsuffer siya, namatay siya, para tayo buhayin. And I do believe na hindi masasayang ang kanyang salita sa atin. Amen? Kaya yung fruit natin, hindi tayo malungkot. Amen? Dapat makikita sa iyo joy. At kahit na
nahihirapan tayo, kailangan masaya pa rin tayo. Amen. Because the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Dapat may peace din tayo. Amen. Kaya sabi ni Jesus kay Simon, no, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walk whither thou wouldest. Bakit ba ito binabasa ko? Sa kayo eh. Okay, verse 18 ng New English Translation. Sabi rito, I tell you the solemn truth, when you were young, you tried your clothes around you, and wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hand, and others will tie you up and bring you where you do not want to go. So, ganyan po naranasan ko, no? Hindi ko naman gusto pumunta talaga ng Amerika o ng Canada, but the Spirit told me, go. May papagawa pala ang Lord. Kaya ako nandoon. At sabi ng Lord, kung gusto mag-stay dyan, sige. Mag-alaga ka ng mag-take care ka ng mga So, hindi naman. Ang pinagagawa ng Lord sa atin ay magtanim. At ang pagtatanim, hindi biro. Maghapon ka nakayuko. Pero kumanta ka. Amen. Huwag lang yung yuko ka ng yuko. So, the truth is, when you have this harvest, nandun yung joy. Nakikita mo na ba yung harvest sa buhay mo? May joy. Amen? And let's wrap up with this. No? In John chapter 16 ulit. Sabi roon sa verse 19. Verse na ba tayo? Sa 21. When woman gives birth, she has distress because her time has come. But when her child is born, she is no longer remember the suffering because of her joy that a human being has been born into the world. So, kapag kayo masaya, ang Lord, mas masaya kaysa sa atin. Your strength will be the joy of the Lord. Kapag napapasaya nyo ang Lord, then nakikita niya, ay ipinanganak na ang aking anak. Amen? Masaya ang Lord kapag nakikita, nag-go-grow ka. Amen? Kaya yung tinapos niya sa cross, ito yung inuumpisahan natin ngayon, kaya mahirap pa. Pero after that cross, makikita natin yung finished product niya na nasa atin, then the joy of the Lord will be our strength. Siya na yung gagawa. Kung ano man yung iaas nyo. Kaya, once again, very important ang salita ng Diyos every day. Meron kang gagawin. Amen? Pag wala kang salita ng Diyos sa isang araw, wala lang. Nakatingin ka lang sa langit. Nag-aantay ka ng salita. Kasi wala kang ginagawa. Yung ginagawa mo, yung gusto mo, na ayaw mong gawin. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. So, remember, all the things was already written. Instruction ito ng Diyos. Babasahin na lang natin, iintindihin o unawain para natin magawa. Amen? Let's all stand. At sabi nga doon sa Mark chapter 4, the kingdom of God is like someone who spread seed on the ground. And the seed is none other than the word of God. It was spread to us. It was already with us. Kung gusto mo ito na makita at magkaroon ng himala, only believe
faith is the substance of the things we hope for. It is the evidence of the things we do not see. Kaya ang pananampalataya, hindi mo na nakikita si Jesus eh. Sabi niya, in a little while, hindi mo na ako makikita. But in a little while, makikita niyo uli ako. Kapag kayo nagsasalamin, nakikita niyo si Jesus na sa salamin. That means the Word of God is working greatly unto you. Hindi niyo nakikita. Pero nag-grow kayo bilang isang Kristiyano. At yung pag-grow yun, minsan naiiyak ka. Minsan di mo maunawaan. Bakit ganito, Lord? Kung kailan ako lumalapit sa iyo, kung kailan ako nagsasaliksik ng iyong mga salita, saka nangyayari ang buhay na ito sa akin. Lord, ano ba ang kulang? Pero hindi mo alam. When yung word ng Diyos ay nasa sayo, natutulog ka lang. And when you get up night and day, but you don't know that the seed is sprouting inside you. That's why I said this seed is spiritual education for everyday devotion. Nandiyan yan sa puso at isipan mo. At lahat ng seed magi-sprout and will grow though he does not know how. Hindi mo alam kung paano pero mag-grow siya. Ang sabi ng Lord, this is the same like the kingdom of heaven. By itself, the soil produces a crop. First the stalk, then the head. And when the full grain in the head, the grain is ripe, He will send someone to harvest it. The harvest is plentiful, the Lord said, but the workers are few. Pray for the Father, the farmer, the harvester, to send forth more workers in His field. Kaibigan, kapatid, ang pagtawag sa iyo ng Diyos ay hindi biro. Seryoso siya na tinatawag ka. And until now, you can hear His voice. Like Adam, nung magkasala siya, tinawag niya ang pangalan ni Adan. Adam, Adam, where are you? God is an all-knowing God. He knows everything. And He knows what you are doing. Ngayon, kaibigang kapatid, muli, pakinggan mo ang tawag ng Diyos sa iyo. Nasaan ka? Pero alam ng Lord, ang pagtawag niya sa iyo, katulad ng kay Peter, may papagawa siya sa iyo. Do you love me? Do you love Jesus? Tonight, I want you to ask yourself, Jesus is asking you, Lord, do I really love you? Habang ikaw ay nakawayuko, nakapikit, kausapin mo ang Lord ngayong gabi.
Lord, do I really love you? Hindi ba kita ginugutom, Panginoon? Do I take care of your sheep?